So, what's up mga kababayan, and welcome back for another video. At ito po muli ang inyong lingkod, Virador Pico at your service, no? Ayan, nagbabalik. So, ito nga mga kababayan, meron tayong pag-uusapan ngayon regarding dito sa warrant of arrest na pilit pa rin kine-question ng mga DDS. Hindi ko maintindihan sa kabila ng lahat na panawagan ng mga DDS na ikulong si Romualdez, ikulong si Zaldico, ikulong tong mga taong ito at mga nasa sangay ng gobyerno na nanakaw. Nag-release ng warrant of arrest. Na-releasean na po ng warrant of arrest si Zaldico at mga iba pa. Meron pa rin talaga reklamo itong mga DDS. Actually, mga kababayan, kahit sino nang maupo. Hindi ko maintindihan sa mga ito. Abnormal talaga ito. Sabi ko nga sa post ko, basta DDS abnormal eh. Oh, di ba? Hindi mo maintindihan kung anong putang inang gusto nila eh. Di ba? Tatanungin mo sila ng personal, buwakan ng ina nyo, ano bang gusto nyo sa Pilipinas? Di ba? Putang ina nung Duterte nakaupo. Putang inang mas magulo Pilipinas. 'Di ba? O ang daming patay gutom sa lansangan. Oh. Na hindi naman naisalba ni Duterte during pandemic. Oh. Puro anomalya pa pagdating doon sa DOH. 'Di ba? Bilyong-bilyong piso. Oh. Na insertion sa budget. Oh, para kay Pulong Duterte, 'di ba? Ito mga buwakan ng inang to, pagka gumawa ang ating mahal na Pangulo ng maayos, may masasabi. 'Di ba? Pagka nababagalan sila, may masasabi. 'Di ba? Kaya itong mga ito, mga kababayan, patunay ito na itong mga taong ito, ay wala pong katinuan. Tulad nito ni Kiko Aquino. No? Ito, walang katinuan din sa utak ito. Nagrally sila dun sa panawagan nila na bumaba or panagutin ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Panagutin daw ang mga magnanakaw. Putang ina, pinapanagot na nga. Ang dami nyo pa ring katarantaduhan na ginagawa. Hindi na nga kayo nakakatulong, to be honest eh. Kiko Aquino, hindi na kayo nakakatulong, nakakaperwisyo na kayo na ng mga nagtratrabaho na matitino. 'Di ba? Traffic kayo dyan. Yung ginawa nga ng Iglesia ni Cristo, katarantaduhan din eh. Oh. Yung usapin sa flood control issue ay tinutuldukan na. 'Di ba mismo ang ating mahal na Pangulo na nagsabi na itong mga kurakot na ito, kailangan panagutin ito. Siya nagsimula, siya magtatapos. Yan mismo ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. May warrant of arrest na. May warrant of arrest na ang iba pang sangkot sa korupsyon. Paniguradong susunod na itong mga ibang may mga issue sa korupsyon. Ibig sabihin nito ay malakas na kaso at siguradong pagkaka-aresto mga kababayan dahil dumaan ito sa proper and maayos na pag-deliver ng mga ebidensya mga kababayan. Hindi yung papatayin ka kagad. Utayin na. Diba? Ganyan yung mga utak kriminal ni Digong yun. Kaya doon na mamamatay sa dahit eh. Diba? Deserve nila yan. Putang ina nila. Diba? Dahil bakit? Dahil hindi sila nagpadaan sa due process ng mga kababayan nating Pilipino. Sasabihin na naman ng mga DDS dyan, kasi adik ka. Diba? Yan lang ang mga pandebate nila kasi mahina yung IQ level ng mga DDS, mga kababayan, pang-ipis. Tandaan nyo yan. Amunin mo sila ng debate, walang papalag dyan eh. Actually, yung inflation rate natin mabagal. Bakit po? Dahil sa importation ban na yan. Dahil hindi sila nakakapag-import ng kanilang goods papasok ng Pilipinas. Bakit po? Dahil gusto i-priority ng ating mahal na Pangulo yun dito sa atin. Yung ating mga magsasaka. Diba? Kaya nga po mayroong ibang, hindi naman lahat ng private sector mga kababayan, umalis na sa ating sa bansang Pilipinas. Hindi naman lahat ng private sector ay ayaw sa ating mahal na Pangulo.
o ayaw sa pamamalakad ng ating mahal na Pangulo. Actually, according dito sa balitang ito, okay, the private sector remains united in its belief in the Philippines in long-term potential. Okay? Sabi mismo yan ng 6 na malalaking business organization sa bansa. Dagdag pa nila na kahit may mga agam-agam bunsod ng init ng politika, the country's long-term fundamentals remain strong. Matindi po yan. Okay? Matindi po yan. Balita yan ha, balita. Binabasa lang natin to nasa balita. Kaya huwag magpadala sa mga nananakot. Nanlilito mga kababayan. Huwag kayong magpadala sa mga yan. Pansariling interest lang ang gusto niyan dahil protector yan ng mga ibang sindikatong nagninegosyo rito. Nagpapasok ng mga ng mga ibang karga, illegal na pagpasok ng mga goods, ng mga produkto. May nasabat mga imported na bigas, may nasabat na mga imported na tuna, 'di ba? May nasabat na mga imported na sibuyas, bawang, 'di ba? Na meron naman tayo literal. 'Di ba? Yung mga tuna, meron naman tayong mga tuna na pwedeng bilhin dun sa ating mga 'di ba, mangingisda. Di sila pa yung nagbenepisyo, yun yung gusto ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Kaya wag po kayong magtiwala dun sa mga nananakot, nanlilito sa taong bayan, 'di ba? Tulad ng ibang bansa sa rehiyon, 'di ba? At sa buong mundo na nakakaranas ng 'di ba, pagbagal ng ekonomiya. Hindi, actually mga kababayan, ako pabor ako diyan. Pabor ako diyan. Ang hindi lang naman pabor diyan yung mga namumuhunan 'Di ba? Sila affected diyan kasi business sila Pero marami pa rin sa mga private sector natin. Ang buo, mga top leader ito, mga kababayan, okay, ng mga iba't ibang organisasyon, ang naka sa ating mahal na Pangulo. Sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo, marami pa rin ang mga nakasuporta. Okay? So, ito ang patunay mga kababayan na patuloy ang pagpapaunlad ng ating mahal na Pangulo kasama nating mga lokal. Okay? Mga lokal. Hindi international na mga buwakan ng inang yan. Diba? Kaya galit na galit si Pulong 'di ba? Galit na galit sila Pulong, sila Baste dahil nalilimitahan yung mga pagpasok ng mga China goods, 'di ba? So hanggang dito na lang muna mga kababayan at maraming salamat po. Have a great one everyone. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na
ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo.